Mga senador tutol sa desisyon ng Supreme Court mapatungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay naku, bakit kaya tutol tong ibang mga senador na to na napaghahalataan ng inyong napaghahalataan ng inyong ang inyong mga kulay. Oo, napaghahalataan ng mga kulay ng mga putsang ina. So dito nga may ipapakita ko sa inyong video na kung saan ay tutol ang ibang mga senador at lalong-lalo na yung mga etong basta mamaya ako na sabihin sino pangalan na yan. Oo, ayun yung nasa panaginip ko nung nakaraan. Na kung saan kaya gustong i-impeach si Vice President Sara kasi parang may panakot na ginagawa sa kanila, parang ibabalik ata yung prangkisa, ganun. Kasi nadawit sa issue yung basta may mamaya natin i-discuss yan. Oo, dito muna tayo syempre kung may good news sa mga Duterte, may mga nag-iyakan. At hindi mawawala ang mga nag-iiyakan. At eto na nga siya. Ayan, si Chokno. Sabi niya rito, basahin natin ha. Sabi niya sa desisyong ito, talo ang taong bayan. Talo ang pananagutan. Grabe. Walang nga ka, pati kami dinamay mo. Dinamay mo kami sa kalokohan nyo dyan. Anong logi ang taong bayan sa desisyon ng Supreme Court? Ikaw talaga, Chel. Dapat pinagpa-practicean mo munang takpan o itago yung ngipin mo bago ka magsalita ng kung ano-ano. Talo ang taong bayan. Bakit matatalo ang taong bayan sa impeachment? Bakit? Pag na-impeach ba si Vice President Sara Duterte, bababa ang bilihin sa bansang Pilipinas? Hindi naman Tigil-tigilan nyo nga kami sa mga ganyang kataga. Alam niyo yung mga ganitong kataga. Ito yung mga kataga ng mga dilawang taing, ng mga makakaliwa. Yan yung mga kataga nila yung mga katagang ganito. Talo ang taong bayan. Lahat ng ito ay para sa taong bayan. Pinaglalabang ko ang taong bayan. Alam ng taong bayan. Kagustuhan ng taong bayan. O yan yung mga dialogue na maririnig mo sa kanila. Yung mga puro taong bayan. Taong bayan, anak ng teting, tignan mo nga ratings ni Vice President Sara Duterte. Ang daming bumuboto sa kanya bilang maraming nagtitiwala sa kanya. At maraming buboto sa kanya kapag tumakbo siya ng presidente sa 2028 election. Tapos sasabihin mo, talo ang taong bayan. Baka kayo lang ang talo. Ay. Kawawa naman, Chel Choklo. Nagpakahirap lahat. Talo naman. Sarap pagtawanan no? Kaya pa ba? Si Laila de Lima, busangot na yung mukha. Ay, naku mo, Akbayan Party List. Siyempre, dapat may kasama yan. Ayan ito yung kasama niya. Yan, siyempre nandiyan yan. Sabi niya, ang hirap talagang magpanagot ng korap sa Pilipinas. Ang hirap daw magpanagot ng korap sa Pilipinas. Anak ng teteng. Ang dami-dami dyan na mga mas dihamak na malalaking confidential fund kay Vice President Sara Duterte. Hindi nyo nga mapanagot. Tapos sasabihin nyo, hirap magpanagot ng korap. Sa bagay, may point naman siya. Hanggang ngayon, yung may mga kailangan talagang panagutin hindi pa nananagot. Mga nakaupo pa nga yung iba ngayon O kahit kayo, di ba? Kahit kayo, dapat panagutin din kayo sa mga ginawa nyo sa mga kapulisan at sundalo. Di ba? Kaso ang hirap nyo panagutin kasi hawak kayo ng gobyerno. Yan yung mahirap dyan. Kaya tigil-tigilan nyo kami ng mga ganyang pautot nyo. Samantalang ito po yung mga bumoto. Yan. Kay Vice President Sara Duterte against the Supreme Court unanimously nullified impeachment complaints against Vice President Sara Duterte.
So ayan po silang lahat, no? Ayan po yung mga bumoto na para maano. So kita-kits na lang tayo sa February 26. Sa February 2026, 2026 ha? Oo, doon na ulit mabubuksan ng impeachment. Kawawa naman yung mga nag-effort, nasira na pangalan pero nga pa rin. Samantalang eto na nga. Eto. Asan yan? Eto, dito nga, nagulat lang ako dito sa balitang to. Kasi may mga senador, kasi diba katulad ng nung isang, kahapon, tinanong ko si Attorney Turion kung eto ba ay, kasi malamang sa malamang ipupush pa rin tong impeachment. So, sabi niya wala na nga kasi tapos na, nagdesisyon na yung Supreme Court. Kaso dito sa Senado may mga gustong pag-usapan pa rin ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At isa na nga dyan, etong mga to, alam mo marami sila, magugulat kayo dito. So, magugulat kayo dito kung sino mga senador to. So ito, dito natin maano kung sino yung mga hudas o mga traidor, no? Oo, yung mga traidor sa mga Duterte. So ito, panoorin natin. Sure, ano ba ang ipinunto ni Senador Villanueva kaya sinabi nito na maaari pa ring tumuloy ang impeachment trial kahit may decision na ang Supreme Court? June, sui generis ang impeachment court. Ibig sabihin, unique, natatangi at may sarili itong uri o description. Ito ang nilinaw ni Senador Joel Villanueva kasunod nga ng paglalabas ng desisyon ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa saligang batas ang naisampang impeachment case kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Senador Villanueva, nangyari na ito dati sa impeachment case ni former Chief Justice Renato Corona kung saan pinagbotohan anya ng mga senator judge kung susundin nila ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment trial sa dating Chief Justice. Giit ni Villanueva, nasa impeachment court pa rin ang desisyon. Supreme Court made that decision or not, the impeachment court will proceed. Will proceed. And I'm sure someone will raise it during the impeachment proceedings. Bakit? For sure, someone will raise it. Diba? So, but we are sui generis ang impeachment court. So, we will proceed. So, these are all questions that will be raised, diba? With the decision of the Supreme Court. Will the impeachment court submit to the decision of the Supreme Court? Ayon naman kay Senador Vicente Naku po, ito na yung sinasabi ko. Ito na nga yung sinasabi ko. Okay, pakinggan natin. Tito Soto III bilang miyembro ng impeachment court, mas gusto niyang marinig kung ano ang masasabi ng House of Representatives. O yan sa linaw ho, no? Sabi ni Tito Soto gusto niya daw marinig ang panig ng House of Representatives. Sayang to si Tito Soto, binoto ko pa naman. Hindi, pero sige, sabihin na natin na okay yon. Sige, pakinggan mo bilang parang lumabas ka na patas, no? Pero ang katanungan kasi ho dito, lumalaglag yung headset ko. Ang katanungan kasi dito, Tito Sen, ano pa ba ang kailangan mong malaman sa House of Representatives? Obvious naman na. Unang-una, obvious naman na tawag dito na lumabag din sa batas ang House of Representatives mapatungkol dito sa impeachment. Doon sila gumalaw sa pangapat. So hindi po pwede yun kasi nasa batas natin yun. Ngayon, about sa papakinggan mo sila, posible naman puro sila dada doon. Tsaka bakit mo kailangan pang pakinggan ng House of Representatives kung nagdesisyon naman na ang Supreme Court? Bakit ganito? Parang nawawalan ng saysay or parang baliwala sa ibang mga politiko ang lakas or kapangyarihan ng isang Supreme Court. Kasi pag sinabi mong Supreme Court, wala na, tapos na ang laban, nagdesisyon na ang Supreme Court.
So ano nangyari? Anong meron? Bakit parang binabypass ng Pilipinas ng mga nakaupo sa gobyerno ang Supreme Court? Kasi doon pa lang sa ginawa nila kay Pangulong Duterte, bypass nila ang Supreme Court doon. Nasamantalang okay naman yung justice system dito sa Pilipinas, di ba? So ngayon, ito na naman yung pinamumukha nila, panibago na naman, parang pinapalabas nila na ay mahina ang ng Supreme Court. Hindi ko papaniwalaan yung Supreme Court niya kasi Supreme Court lang naman yan. Parang ganun yung dating sa akin, no? So, ewan ko dito kay Tito Sen. Gayunman, hindi niya rin anya masabi kung may mangyayaring impeachment trial at pag-aaralan din niya ang payo sa kanya ng isang legal luminary kaugnay ng issue. Merong nag-a-advise sa akin na pwede raw namin pwedeng i-disregard ng Senate yung Supreme Court decision because it tramples over the work of the Senate na kahiwalay. Naku po. So, i-disregard niya yung decision ng Supreme Court. Ganun sila kalakas. Supreme Court yan, ha? Oo, tapos sila Senado, na dapat kahit naman na saan natin tignan na anggulo, mas mataas ang Supreme Court. Kaya nga Supreme Court nga ni. 'Di ba? So dito lumalabas na walang parang kayang-kaya pala, parang walang saysay pala ang desisyon ng Supreme Court. Kasi ito, tapos ang malupit pa rito, may nagpapayo. Wala kang ay nako po. Ibig sabihin, wala kang bagay, okay naman tumanggap ng payo. Pero bilang isang, hindi kasi biro ang maging judge ka ng isang impeachment trial. Ngayon, kung wala ka palang sariling desisyon at parang kasi may kailangan mo pa ng advisor about dyan sa Supreme Court na yan, na samantalang dumaan naman na kayo sa isang trial, sa isang impeachment trial, katulad nung kay Renato Corona, na in-impeach nyo at bandang huli, napatunayang wala siyang pagkakasala. So doon pa lang dapat natuto na kayo. Tapos ngayon, maghahanap ka pa ng advice. Maghahanap ka ng advice about dito sa impeachment at dito sa decision ng Supreme Court. Parang kalokohan. Separate body kami. So, yung advice na yun, pag-aaralan ko muna bago ako mag-comment. So pag-aaralan pa lang naman daw. Sige, sabi mo yan Nanindigan naku po! naman si Senador Bam. Naku po, eto na. Eto na yung mga sugo ng kadiliman. Eto na po yung mga sugo ng kadiliman na galing sa ipot ng kalabaw. Okay. Kino na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial alinsunod Diba? sa mandato ng konstitusyon. Siyempre, mga Nanawagan dilawang din kayo ito sa mga kapwa senador na agad na magsagawa ng caucus o pagpupulong para talakayin ang desisyong binabaliwalaan niya ang kanilang tungkulin sa saligang batas. Naniniwala ako na dapat matuloy yung impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Handaan na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom. Kaya dapat Patas ba talaga? ituloy na yung impeachment trial. We, patas ba talaga? Saan yun? Wala tuloy. Patas ba talaga ang magiging desisyon, we? Baka mamaya hindi, Yung impeachment trial. Oo, baka mamaya puro ka lang ganyan. Hindi, alam nyo, ito pansinin nyo maigi. Yung mga katulad niya sino ba yung congressman? Yung may na-stroke daw. Yung tabingi yung dito niya pag nagsasalita. Basta, yun na yun, yung apelido, Paloma. So yun nga, isipin nyo, pagdugtungin natin, lagi nilang, yung mga makakaliwa, pinupush lagi nila na magkaroon pa rin at matuloy pa rin ang impeachment trial sa Senado. Ngayon, napaisip ako bigla. Sabi ko, bakit sa Senado ay nagdesisyon naman ng Supreme Court at pinakamataas naman ng Supreme Court na dapat sundin ng Senado yun. Ngayon, biglang pumasok sa aking kaisipan sa napakatalino kong utak. Proud sa sarili, no? Na hindi kaya nanalo, hindi kaya
Kaya nanalo etong si Kiko at si Bam Aquino dahil nakalaan sila para sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Wala, napaisip lang ako. Kasi bukang bibig ng mga kaliwa. Idali niya sa Senado. Doon yan, dapat pag-usapan pa yan daw. Kahit na nagdesisyon na yung Supreme Court. So, di ko lang alam kung yan ay may batas ba na ganyan na pwede mong suwayin ng Supreme Court sa kanilang desisyon. So, i-go nyo lang yung kaso. Yun nga, sinasabi ko, ayan pala ang magiging papel ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Kaya nakapasok ulit. Kaya ipinasok ulit bilang senador. Okay. Ay naku po, eto pa. Magkakasunod sila. Eto si Anli Virus. Tututusin, nakakabuo na nga daw to ng team eh. Oo, si Binay, si Risa, si Bam, si Kiko, Gatchalian, si Grace po. Si Grace po, nangihinayang din ako dun. Si Tito Sen, si Ping Lacson. Sino pa ba? Meron pa niya, si Lito Lapidata. Basta marami na sila. Nakakabuo na sila ng isang block. Oo. Yeah, yan daw yung panglaban nila sa Duterte block. Pakinggan natin to kahit paano. Sige, go. Nagpahayag naman ng pagkadismaya si Senador Risa Ontiveros sa biglaang pagpigil ng Korte Dismaya. Suprema sa pagdaraos ng impeachment. Lagi ka naman dismaya pag hindi pabor sa inyo. Lagi ka namang dismaya pag hindi pabor sa inyo. Lagi naman dismayado yan eh. Dismayado po ako. Kawawa po ang taong bayan. Dahil dito sa desisyon ng Supreme Court, ang taong bayan po magdurusa. Malamang may ganyan na naman. Sa pagdaraos ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Ngunit malinaw din naman anya na sinasabi ng Supreme Court na hindi nila pinapawalang sala si VP Duterte at maaaring ma-file ang impeachment complaint sa susunod na taon. Ngunit ipinagtataka nito kung paano nalabag ang one-year ban rule. Ngayong isa lang naman anya ang kaso na iniakyat sa Senado ayon na rin sa desisyon mismo ng Korte Suprema sa Gutierrez versus House of Representatives. Welcome naman kay Senador Jinggoy Estrada ang desisyon ng Supreme Court. Anya, isa itong paalala na lahat ng mga hakbang sa pagpapanagot ng mga public official ay dapat nakaangkla sa legalidad at due process. Yun, palakpakan natin si Jinggoy Estrada. Sumamba ka din. Kaugnay nito, bilang co-equal branch ng pamahalaan, dapat anyang sumunod ang Senado sa desisyon ng Korte Suprema kahit na itinuturing na isang political process ang impeachment proceedings. Tama yun, no? Tama yun. Yung sinasabi ni Jinggoy. Korte Suprema yan na dapat sundin ng Senado. Ang mangyayari kasi dito, ang gustong palabasin ng ibang senador, tawag dito, sila yung sundin ng Supreme Court. Baliktad na. Tanggalin na lang yung Supreme Court pag ganyan ng ganyan. Ayon naman kay Senador Francis Kiko Pangilinan, bagaman hindi pa nito nababasa ang desisyon, mukhang isinasantabi ng SC ang legal principle ng presumption of regularity ng mga aksyon ng co-equal branch. Bagaman kailangang igalang ang Korte Suprema, napapaisipan niya siya kung ganito rin ang magiging pasya ng SC kung sinunod ng Senado ang saligang batas kaugnay ng pagsasagawa ng trial forthwith noong Pebrero. Para naman kay Senador Amy Marcos, dapat igalang at respetuhin ang desisyon ng Korte Suprema. Ewan ko sa'yo. Nanawagan din Ewan ko sa'yo, Amy. Wala na diliwala sa'yo. ito sa mga kasamahang senador na magtrabaho at atupagin ang kapakanan ng mamamayan. Naglabas rin ng pahayag si Senador Ronald Bato de la Rosa sa pamamagitan ng isang social media post. Anya, noong magmosyon ito na i-dismiss ang impeachment complaint kay VP Sara, guided o may patnubay ng Holy Spirit siya, katulad lang ng paglalabas ng pasya ng SC na unconstitutional ito. Bagaman nalulungkot si dating Senador Franklin Drilon, sinabi nito na hindi na dapat isagawa ang impeachment trial. Naku po, ito pa isa. Ito yung tatay, ito yung leader ng Ito yung advisor ata ni Tito Soto. Hindi malamang si Franklin Drilon ng advisor ni Tito Sen. Magkakaroon ng constitutional crisis kung gagawin nila yun. Sa akin, hindi na dapat gawin. At ang Korte Suprema ang siyang magpapasya sa lahat na isyong constitutional.
Kausapin mo yung ibang mga senador. Naglabas rin ng pahayag ang impeachment court kaugnay nito. Ayon kay impeachment spokesperson Attorney Reggie Tongol, wini-welcome nila ang desisyon ng SC. Hinihintay na lang ng impeachment court ang formal na transmittal ng desisyon ng Korte Suprema at iba pang kaugnay na patnubay na maaaring makaapekto sa jurisdiksyon ng impeachment court. June, sa ngayon ay wala pa rin namang nailalabas na pahayag kaugnay ng issue siya sa Senate President Francis Cheese Escudero. Yan ang latest dito sa Caloocan City. Balik sa'yo. Ba sinasabi nga ni presiding officer at Senate President Cheese Escudero na talagang ang meron pagkakahawig o kumbaga pareho yung itinatanong ng impeachment court sa House of Representatives, gayon din sa tinanong ng Supreme Court. Di ba pagka merong disputes sa mga legal na bagay, di ba ang reference lagi Supreme Court? Di ba, Asher, ganun yun? Tama. Yes, June, ito rin yung pinapaliwanag rin ni Senate President Francis Escudero yung ganitong punto nga ni Senador Joel Villanueva na mayroon pa rin o maaari pa rin magkaroon ng sariling desisyon ang impeachment court kahit na maglabas ng desisyon ang Korte Suprema kaugnay nga ng issue dito sa impeachment trial. Ito, alam nyo kung bakit alam nyo kung bakit sinasakyan to ng Congress nito nila Gatchalian? Bakit gusto nila itong matuloy, itong impeachment? Alam nyo ganito yan. Listen to me. Ready your ear. English yun, ha? Parang si Tory lang yan. May planong tumakbo bilang senador. Ngayon, ginagamit niya yung Duterte para maging popular. Ngayon, eto yan. Alam nyo, napakalaking opportunity sa mga senador. Lalo na yung mga senador na gusto laging, alam nyo, may gusto laging magandang approach sa mga Pilipino. Magandang feedback ng mga sinasabi sa kanila ng mga Pilipino. Alam naman ng ibang mga senador dyan na talagang sa 100% na Pilipino or tao or botante dito sa bansang Pilipinas is 95% to 98% talagang sumusuporta sa mga Duterte. Kaya etong mga senador gusto nilang matuloy ang impeachment na yan dahil yung tinatawag na exposure. Tama ba ang bigkas ko? Tinatawag na, alam mo yun, parang kasi ganito yan eh. Kapag sa oras na nag-impeach, talagang ano yan eh. Pag nagkaroon ng impeachment trial, tututukan ng tao yan. Ngayon, etong ibang mga senador, na alam naman din natin na kunwari lang na nagpapanggap na magiging neutral sila, pero bandang huli, talagang nasa side sila ng mga Duterte. Tatagal ng impeachment, makikilala sila na makikilala, may expose sila na may expose sa, siyempre tututukan to ng mga Pilipino. So kapag natapos na yung impeachment trial at talagang nanalo si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial dyan sa Senado, ngayon kakabiliban naman ng mga Pilipino etong mga senador na to. So ayun yung isa sa hinahabol na nakikita ko. Kaya gustong-gusto magkaroon ng impeachment trial ng mga ibang senador dahil nga dyan sa mga yung pag-i-expose sa kanila. Yung tipong maagang promotion. Lahat naman ng mga senador yan eh. Ito real talk, lahat ng mga senador may mga plano yan, may mga ambisyon yan na maging presidente ng bansang Pilipinas balang araw. Alam nyo, sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan bukod sa social media, dalawa yan eh. Dati 'di ba, ilan ng presidente ang naipanalo ng social media? Si Pangulong Duterte 2016 at ngayon si Marcos Jr. At kasama na doon yung pagiging katandem niya si Vice President Sara Duterte. So ngayon dalawa na ang nakikita at talagang obvious na kung ikaw ay may hangarin na
manatili ng pangmatagalan sa posisyon bilang senador, bilang vice president o maaari bilang presidente, gamitin mo ng gamitin ang mga Duterte. Ganun yun, totoo yun ha. Ito, hindi ko, wala po akong intention na masama dito sa sinasabi ko. At ayoko rin ho nun na ginagawa yun sa mga Duterte kasi baka bongit ka. Pagtaas mo pakinabangan yung mga tao, tinalikuran mo na. So hindi ganun, no. May mga senador din kasi talaga na yan yung plano. Na gusto nilang mahatak yung suporta ng mga supporters ng mga Duterte. Yun po yung totoo doon. Kaya yung ibang mga senador na yan, gustong-gusto nila na matuloy ang hearing na yan, matuloy ang trial na yan, hearing tuloy. Ganun na rin yun. Yung trial na yan sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte para ma-expose sila at additional supporters, di ba? Yan naman ang gusto ng mga senador dumami, lumawak yung tiga-suporta nila para manatili at matagalan ng pagiging dyan sa mga posisyon nila. Kaya etong si Gatchalian at yung iba pa, si Tito Sotto medyo tagilid Pero etong iba pa ng mga senador na gustong magkaroon ng impeachment trial kahit nagdesisyon ng Supreme Court, yun nga yung plano nila dyan. Yung ma-expose sila at makuha nila rin ang suporta ng mga Duterte supporters. Kasi kahit balik ta rin yung mundo, number 1 pa rin ang mga Duterte na mas gugustuhin ng mga Pilipino na maging presidente ang mga Duterte. At yan ang totoo. Sabihin, talagang dadaan pa rin yan sa botohan ng mga senador kung susundin nila yung pahayag na yun o deklarasyon yun ng Supreme Court. Yes, Jun, yan ang inaasahan na mangyayari nga sa pagbubukas ng impeachment court sa pagkukonvene nito na sinasabi nga ay maaaring mangyari yan sa August 4. Batay na rin sa pagsang-ayon ng ilang ng mga senador kaugnay nito bagaman isasapinal pa ang schedule ng pagbubukas sa pagkukonvene muli ng impeachment court sa pagbubukas ng sesyon at tinataya nila na sa July 29, isang araw pagkatapos nga ng Senate opening, kung kailan isasagawa ang ceremonial opening ng Senado, isasagawa sa July 29 naman yung anumang usapin kaugnay ng mga legislative process at maaari rin inaasahan din nila na maaaring mayroon na ring miyembro ng Senado na magbukas ng issue kaugnay sa muling pagbubukas ng impeachment court o ano pa man na usapin kaugnay nito. So dito naman tayo sa ano ba to? Sa mga nag-iyakan ba to? Tama ba ako? Tingnan ko nga anong title nito. Ito tong isa. Asan na yan? Ito. Dito natin makita yung yung mga ibang mga nag-iyakan na dito sa impeachment. Panoorin. Magandang gabi po, Luzon, Visayas. Magandang gabi din naman. Idinagla ng unconstitutional ng Korte Suprema Aba, parang tutol ka. ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Okay. Ang sabi nito, nilabag ang one-year bar rule o Oh. yung utos ng saligang batas na isang impeachment complaint lang ang maaaring ihain laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Pero paglilinaw ng Korte Suprema, hindi nito inaabsuelto ang bise sa mga reklamo. Ang desisyon ay bahagi lamang anila ng katungkulang tukuyin kung nasunod ang prosesong itinatakda ng saligang batas. Nakatutok live si Salina Okay. Refran. Okay, pasok. Puro daldal. Salina. Mel Emil, unanimous nga ang naging desisyon ng Korte Suprema sa pagsasabing unconstitutional o labag sa saligang batas ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa botong 13-0, idineklara ng Korte Suprema na null and void o walang bisa ang fourth impeachment complaint na nirefer sa Senado. Nag-inhibit No, yan Court 13-0 ang boto, no? At yung pang-port na impeachment kay Vice President Sara Duterte ay mahina. So ibig sabihin, pinatotohanan na mismo ng Supreme Court na 4 ang naging planong impeachment kay Vice President Sara Duterte.
Ngayon, bakit nga ba hindi yun sinang-ayunan ng Supreme Court? Kasi nga dapat sa una pa lang nilakad nyo na, ba't umabot pa kayo sa pangapat? Yun, ha? O hindi bumoto si Associate Justice Benjamin Caguiwa habang nakalive naman si Associate Justice Filomena Sig. Dalawang pinunto ng korte. Una, ang fourth impeachment complaint ay labag sa one-year bar rule ng konstitusyon Oh, yan kung pa saan isa. isang impeachment complaint lamang ang maaaring ihain laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Ayan ha, isang impeachment complaint lamang, ang complaint lamang ang kailangan na ipasa sa isang taon. Kaso 4. So maling-mali na agad ha, linaw, ha. Tinukoy ng korte ang naunang 3 impeachment complaint na hindi inaksyonan ng Kamara. In-archive kaya dismiss daw ang turing dito. Hindi tratado ba kayo? Boplak. Nung hindi dismiss dapat yun. Para ano kayo kung sa inyo, kung kayo ang magdidesisyon, dismiss talaga yun. Ano? Totoo, unang-una, yun ang nasa rules nasa konstitusyon yun na sa isang taon, isang impeachment ang pwedeng ipataw sa isang kandidato na gustong i-impeach. So ba't ka nag-apat? Kasi nung una pa lang mahina. At yung pang-apat, medyo nakakita kayo ng konting butas, kaya yun yung nilakad nyo. Kaso, bawal yun. Ayun, na pulakda. Sinabi sa desisyon ng Korte Suprema na ang one-year bar rule ay naging epektibo simula nang i-dismiss sa mga reklamo. Kaya maaari lamang mag-file muli ng impeachment complaint laban kay Duterte sa February 6, 2026. In a unanimous decision today, July 25, Ganda naman ni ate. 2025, Alam mo, pag ito ng pangasawa ko, naku. Ay, sorry, tuloy. the Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional. Number 1, it said that the Kamukha niya si Moira, articles of no? impeachment, which was the fourth Crush na complaint, crush ko pa naman si Moira. violated the one-year period ban because there were 3 complaints that came ahead of it, and although Congress was able to include it in the order of Ma'am, single business, ka ba, ma'am? it did not refer it to the Sorry, proper committee sasalita within the pala. 3 days because they had to adjourn. So the Supreme Court said that they archived it, and as a result, it was terminated. Ma'am, huwag ka na masyado magpa-cute, na in love lalo ako. Diretsuin mo lang. Therefore deemed dismissed. Pangalawa, labag din daw ang fourth impeachment complaint sa right to due process ng bise. Nilitanya ng korte ang mga due process requirements sa impeachment procedure. Dapat daw ipinamahagi sa lahat ng mga kongresista ang mga ebidensyang sumusuporta sa articles of impeachment. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Additional 150 million na naman. Ay, joke lang. Sayang ang 150 million. Grabe. Ang ginawa kasi ganito. Naglatag ng pira, pinapirma, pinauwi. Hindi man lang inilatag sa mga congressman yung tinatawag na mga ebidensya kung yan ba ay sapat na para i-impeach etong si Vice President Sara Duterte. Kaso, ang nangyari, hindi sa akin nanggaling yan, doon sa isang congressman. Si Suan ba yun? Sa isang interview niya sa radyo. Kaya sila napapirma dahil mawawalan sila ng budget. Ayun yung pinakakatwiran nila, mawawalan sila ng budget. So ibig sabihin, hindi nila binasa yung mga ebidensya kaya ipapa-impeach si Vice President Sara Duterte. Kung pinakita sana yun, hindi mas okay sana. Ngani. Diba? Wala eto. Pumirma ka dyan. Pag pirma mo, may 150k. May 150k. May 150 milyon ka. Punta ka doon sa office ni Speaker. Sabi nila yan, hindi ko sinabi. Ginagaga ko lang. No? Asan yung ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte? Wala. Kagaya nung isang congressman sa Davao, sa Mindanao. Diba? Kaya daw siya pumirma
Doon, kasi gusto niya daw isalba si Vice President Sara Duterte. Uri mo, isasalba mo. So, ibig sabihin, hindi mo alam kung ano yung pinirmahan mo, ayop yan. Oo. At dapat nabigyan sila ng sapat na panahon para makapagpasya kung susuportahan ito o hindi. Dapat din daw sapat ng ebidensya para patunayan ang mga aligasyon. Yan nga yung kasabihan ng mga matatanda na kapag minadali mo, talagang mapupunta sa wala. Tama ba? Hindi totoo kasi totoo naman na talagang minadali ito eh. Talagang hinabol nila. Talagang minadali nila itong ano kasi nga gahol na sila sa oras. No, gahol na sila sa oras kasi nga ang kwento nga daw dito, daw. Ang kwento nga daw dito, etong impeachment is pang diversional tactic na sa mga darating na issue na mabubuko sa kanila. Kaya nga in-stack nila halos ito ng 3 or 4 na buwan bago nila inilabas. Kaso nung may issue, katulad lang nung 2025 national budget, BICAM report na merong blanco. Ito yung pinangtapal nila kung di ako nagkakamali, no? So, dapat ito nung una pa lang talagang inasikaso na nila, okay sana. Kaso hindi nila inasikaso kasi pang diversional tactic nga. Kaso yan na, nagkaletse-letse nga ni. Deserve nyo naman yun. Dapat bigyan ng pagkakataon ng akusado na maipahayag ang kanyang panig bago i-transmit sa Senado ang reklamo. Due process or fairness applies during all stages of the impeachment process. Parang Our robot si fundamental ma'am, law no? is clear. No? Pag nagsasalita si ma'am, parang robot. Kamukha talaga siya ni Moira. The end does not justify the means. Papakit There kasi is a ma'am. Huwag right ka na way magpakit, to ma'am. do the right thing at the Yan right ganyan lang. time. Huwag ka nang tumingin sa akin. This is what the rule of Opo, just law tumitingin pa eh. means. This is what Huwag ka nang tumingin. fairness or due process of law means, even for impeachment. Dahil kita mo, null and sama void ng tingin impeachment eh. complaint, hindi raw nakuha ng Senado ang jurisdiction dito. Paglilinaw ng Korte Suprema, hindi raw Paano? Ulit. ang jurisdiction dito. Ulit. Paglilinaw ng Korte Suprema, Or due process of law Pakinggan nyo. means, Ito. Pakinggan nyo maigi. even for impeachment. dahil null and void ang impeachment complaint, hindi raw nakuha ng Senado ang jurisdiction dito. Paglilinaw ng Korte Suprema, hindi raw nito inaabsuelto si VP Duterte sa mga reklamo laban sa kanya. Okay. Hindi raw nagpapasya ang Supreme Court kung dapat bang maalis sa pwesto ang isang opisyal, pero meron itong katungkulang alamin kung nasunod ang prosesong itinatakda Yun. ng saligang batas. Kaso hindi nasunod, kaya nagka-problema sila. Problema nila yun. Malamang sa malamang, hindi rin talaga din nila to alam eh. Wala kasing, alam nyo na kapag, alam nyo may mga taong ganyan eh, piling matalino, piling alam lahat. Piling siya lang lagi tama. May mga ganyan tao eh, yung feeling niya lahat tama siya. Yung kadalasan hindi naghihingi ng advice or hindi kumukuha ng advice sa iba. Samantala, siguro ang nangyari nga dito is, alam ko na to. May impeach na yan. Pera-pera lang yan. Dami kong pera dito eh. Okay, impeach nyo. Pirma. 150. Yun na nga. Kahit pa paano, nagkaroon tayo ng tiwala sa atin na gumagana pa pala ang due process, ang ang batas, ang Supreme Court. No, wala pa palang pinapanigan ng Supreme Court. Salamat. Yung mga iniisip ng mga Pilipino ngayon. Alam mo, Emil, ayon sa Korte Suprema, ay maaari pa naman daw maghain ng motion for reconsideration ng Kamara. Pero immediately executory na raw ang desisyon nito. Yan muna latest mula nga dito sa Korte Suprema sa Maynila. Immediately, siguro, so ibig sabihin, agad-agad. Mabilis yan. Basta pagbagsak ng mga Duterte, mabilis yan sila. Bukas sa bukas, meron agad yan. Mo. Maraming salamat, Salima Refran. Ito ba? Nang aprubahan ng plenaryo ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, na-archive ang 3 naunang reklamo na nakahain sa Kamara. Itong naging basihan ng Korte Suprema sa pagdeklarang unconstitutional ang So ibig sabihin, tama nga si Senator Alan Peter Cayetano at Senator Bato. Diba?
Talagang may ginawang mekos-mekos ang Congress. May paglabag nga talaga sa batas. Supreme Court na mismo nagsabi niyan. Pat na impeachment complaint. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pasok, Tina, pasok. Pasukan mo na yan. Yan na. Oo, ha? Nagsama-sama na sila. Oh, may mga madre pang kasama anong kinalaman ng mga madre diyan? Dapat nasa simbahan yan sila. Ba't kasama nila yung mga demonyo? Sa dokumentong nakalap ng GMA Integrated News Research, makikitang December 2, 2024 ang nakastamp na petsa nang inendorso ang unang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. December 4, 2024 naman ang second complaint at December 19 naman ang ikatlong complaint. Pero hindi na gumalaw ang mga ito matapos niyan. Hanggang hindi sa na gumalaw. umarkada sa plenaryo ang fourth complaint noong February 5, 2025 kung kailan din na-impeach si VP Sara. No, yun yung sinasabi nilang gusto nilang dapat hindi daw na-dismiss yan. No, dapat daw hindi daw ganyan ang naging resulta ng Supreme Court. Sa sinasabi ko sa inyo, kapag ang tao feeling niya lahat siya tama, yun yung kakalabasan. Is there any objection? No! Chair hears none. No, because you're giving me 150 million. Ay. sorry. Motion is approved. Kabilang sa reklamong nilalaman ng Articles of Impeachment, ang umano'y maanomalyang paggamit ng confidential funds ng Yan na, binabalita na ng GMA. Ulitin ko, explain ko sa inyo bakit ba puro yan, katulad niya, Mary Grace Piatos. Bakit ba puro nickname? Kasi nga confidential. Etong mga taong to, ito po yung mga tumatraidor sa mga terorista. So kapag nilatag nila yung mga pangalan dyan, mabibisto yung mga confidential na mga tao. No, yung mga sikretong mga lookout ng gobyerno doon sa mga terorista na gustong magpabagsak sa gobyerno. Yun. Hindi pala gobyerno, Office of the basta yun na yun, pero walang nilabag ho ditong talagang nangyayari to. Kahit sa confidential fund ni Marcos Jr., ganun din yan. Hindi, totoo. Kahit sa confidential fund nila, Remulla, lahat yan. Diba? Ganyan nang mangyayari dyan. May mga nickname. Sino ba namang resource person na isang tawag dito, tinatawag na lookout or tigapaghatid ng impormasyon galing sa kalaban. Magpapakilala kayo, di pinatay ka nung mga yun. Sa Presidente, pati ang umano'y planong pagpatay sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Planong pagpatay, wala namang ganun. Unang tatlong reklamo, ipinag-utos namang i-archive na. Pero sabi sa desisyon ng Korte Suprema, dahil sa ginawang ito ng Kamara, may tuturing na terminated o dismissed na ang unang tatlong reklamo. Dismissed Dito na. pasok ang one-year bar rule sa ilalim ng saligang batas na nagsasaad na isang impeachment complaint lamang ang maaaring simulan laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Tama. Sabi ng Korte Kahit apat Suprema, yun apat yun. Ibig sabihin, palpak. simula ang one-year bar, oras na ma-dismiss o hindi na buhay ang isang impeachment complaint. Dahil matuturing na dismiss na ang unang tatlong complaint noong February 5, 2025, hindi raw pwedeng magsimula ng panibagong impeachment complaint ng mas maaga sa February 6, 2026. Nako. Para sa GMA Integrated News, Yan linaw ha. Perez, nakatutok. Nakatutok. 24, di ko malaman. Ay, sorry. Ang dami pa nga dito. Ay, ito. Panoorin natin ng pahayag ni Yusik Glera to. Ito. Ito yung masasaya yung mga ito na pala. Yung mga ito na yung mga mag-iiyakan ha. Asan na? Ito yung mag-iiyakan. Pasok. Para protektahan ang kanilang mandato matapos ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang galing nyo GMA, pinag-isa nyo na ha. Ito na, mag-iiyakan na sila, pasok. Sabi ni House Spokesperson Princess Abante, ang House of ito, sabi ni Princess Abante, Representatives ang tanging may kapangyarihan para magsimula ng impeachment. Dagdag ni Abante, kung papayag House of Representative lang daw ang may kapangyarihan na magsimula ng impeachment. Totoo naman, dyan naman nagsimula. Bakit? May sinabi bang
Supreme tuloy. Bakit? May sinabi ba ang Supreme Court na sa pure gold nagsimula ang impeachment? Wala naman Wala naman sinabing gano'n ng Supreme Court na sa ibang lugar, sa Senado or sa kapitan, konsihal, mayor, nagsimula ang impeachment. Diyan naman talaga sa inyo. Doon pa man, diyan talaga nagsisimula. Oh. Ang pangimasok ng hudikatura sa pagsisimula ng impeachment process na lalagay anya sa alanganin ng prinsipyo ng checks and balances. Wow! Putang ina. So, ibig sabihin, Congress lang dapat susundin namin pag ganyan. Hayop na yan. Tanggalin na yung Supreme Court. Na politikal na nakaugat sa people's will anya ang impeachment. Hindi raw dapat ito patahimikin ng anumang teknikalidad. Hindi pa raw nila natatanggap ang kopya ng desisyon ng Korte Suprema pero pag-aaralan nila ito oras na makuha nila ito. Tumanggi rin muna magbigay ng pahayag sila House Prosecution. Ito na yung mga iyakin. Undeclared pasok! Bel Zamora at Lawrence Defensor dahil hindi pa nila nakikita ang desisyon. Ito na, pasok na, undeclared ha. Ano kayang katangahan na naman ng ang sasabihin? Hindi pa raw nababasa ng Malacanang ang buong nilalaman ng naging hindi pa daw ng nababasa. Korte Suprema. Okay. Sa konstitusyon ng Articles of Impeachment laban kay Vice President in carrying out their constitutional mandates Ano sabi? and judicial branches. And we recognize their independence in carrying out their constitutional mandates. Sabi mo hindi pa nababasa, ba't dakdak ka ng dakdak? Reaksyon naman ng defense team ni Vice President Sara Duterte, ang desisyon ng Korte ay pagpapatibay sa dati na nilang iginit na nakakalas sa konstitusyon ang Ating ika-apat na explanation. impeachment complaint. Pinatitibayan nila nito ang proteksyon ng saligang batas laban sa pag-abuso sa impeachment process. Nananatili naman anilang handa ang defense team para sagutin ang mga alegasyon sa tamang oras at lugar. sa pagdeklarang null and void ng Korte Suprema sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ng Senate Impeachment Court na pinagtibay nito ang kanilang paniwala na dapat munang linawin ang Articles of Impeachment bago simula ng impeachment trial. Tama. Ayon dito, nakita sa desisyon ng Korte Suprema na tama ang ginawang pag-iingat ng Senate majority dahil sa nakita nilang legal and... So ibig sabihin, walang kasalanan. Yung naging desisyon ng Senate is walang kasalanan. Ang may kasalanan dito sa lahat na nangyari ay Congress, ang House. No? Okay? Linaw ha? certainties mula pa noong simula. Tungkulin daw ng Senado na respetuhin ang pagiging pinal na mga desisyon ng Korte Suprema bilang isang co-equal branch of government. Hinihintay na daw nila ang kopya ng desisyon at anumang gabay na maaaring makaapekto sa jurisdiksyon ng Senate Impeachment Court sa hinaharap. Kasi una-una kasi nagkamali na eh. No, nagkamali na yung noon kay Justice Secretary kay Renato Corona. So 'di ba? So hindi mo na kailangan Oras at lugar. hindi mo na dapat kailangan pang maulit 'yun. Hindi na kailangan kasi una-una tingnan niyo kay Corona na biglang ano yan? Mangyari dito, gusto niyo bang mangyari ulit na magkakaroon ng impeachment tapos mga pagdating ng ilang taon siya pala ay absuelto o tinatawag na habang nawala sa isip ko. Siya pala ay hindi pala ano mang tawag doon, siya ay matino, hindi. Nawala sa utak ko. Oo, minsan nabablock-minded ako eh. Mas block-minded. Ano yung block-minded, gago? Siya ay marangal or siya ay hindi karapat dapat sa kanya ang hatol. O yun. Kaso nga lang, nakakalungkot, nung panahon ni Chief Justice Renato Corona,
Bata pa ako nun eh. O dito to, hindi, promise. Ako ay 31 years old, 1993 ako pinanganak. Bata pa ako nung mga panahon na yun. Yung impeachment kay Justice kay Chief Justice Renato Corona. So pagdating ng 10 years ago, siya po wala na, doon niya lang nakamit ang hustisya. Na siya talaga ay walang kasalanan doon sa mga nang ibinato sa kanyang issue. So, ano yung gusto nyo bang ulit mangyari yun? 'Di ba? So, ang pangit ng ganun. Kaya yan din ang iniiwasan siguro din ng Senado na wag nang mangyari yung nangyari doon sa sa mga naging impeachment. No? Tsaka dito, unang-una yung pagbabanta di umano ni Vice President Sara Duterte kay First Lady, kay Tamba, kay BBM, kaya nga kapag, no? Kaya nga may salitang kapag. So kapag pinatay mo, pag pinatay ako, pag namatay ako, patayin mo din si ganito, si ganyan. So hindi pa rin tinatawag na threat yun. No, so walang ganun. Sadyang talagang ginagawan lang nila ng butas para ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte, at ngayon pinipressure naman nila ang Supreme Court para magbago ang isip. So buti na lang talaga, pasalamat tayo ay hindi nagpadala ang Supreme Court dito sa mga, alam nyo na, hindi ko na kailangan tuloy sasabihin ko. At congratulations kay Attorney Turion, at syempre sa tatlong kapatid natin sa Banateros Brothers, Banat by Cocholi and Boss Dada. Dahil sila po ang mga nag-file nitong petition na ito, kaya congrats. Palakpakan. Oo, yan po yung mga na petition ni Attorney Turion at nila Boss Dada, Cocholi, Banat Bay. At eto naman ay sinang-ayunan ng Supreme Court. Kaya yun, no? Pagod ako dun. Isang oras din pala ako nagdakdak. So yung mga Banateros, mga kabiyaya, anong maikukomento nyo ho dito sa desisyon ng Supreme Court at sa mga kagustuhan ng mga senador mapatungkol sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? I-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin po dyan yung ating join button na makikita nyo dyan sa ating YouTube channel. At syempre, yung super thanks sa mga nakakaluwag-luwag. Ang kapal na mukha. So yan, ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.